Welcome to El Regnum channel. If you are new to this channel, please do not hesitate to click subscribe and hit the notification bell for you to be more updated of the coming videos. Lumang Jerusalem, sa bayang Huda Israel, kanyang ibinigay sa bansang nabubunga sa Diyos na kay Kristo na pananampalataya. Ang kaharian ng Diyos ikinukli ni Jesus. Hanapin natin ang bagong Jerusalem. May palatandaan ang malayong silangan, mga puno ng dagat, itong bansang Pilipinas. Sa lupang inirang ang ating tahanan, doon si Kristo maghari na walang hanggan. Tayo'y umasa at sumampalataya. Doon wala nang gutom at wala nang pagluluha. Sa lupang inirang ang ating tahanan, doon si Kristo maghari na walang hanggan. Tayo'y umaasa at sumampalataya. Doon wala nang gutom at wala nang pagluluha. Doon wala nang gutom at wala nang pagluluha. Ano na? Okay na? Sugod na ta? Sige, are, sige. Mayong hapon, kanatong tanan. So, bagot tayo magpatuloy sa ating programa tungkol sa kaharian ng Diyos. Nais ko munang mangumusta sa ating mahal na guro na si Mahal na Hari Pilimon Oriam Bonanza, at sa ating bagong presidente ngayon sa Kingdom of God na si Haring Rocky Oriam Bonanza,
at sa ating presidente sa PDDMC na si Haring Adolfo Riambunansa, dyan sa Royal Family, sa lahat na mga leaders, sa aking kasama sa 12 Apostles at sa 12 mga gate sa Kaharian ng Diyos, at sa lahat ng mga leaders, mga provincial, municipal, hanggang sa barangay leaders, magandang hapon sa ating lahat. Abot ng nakakarinig sa ating programa ngayon, inuulit ko po, magandang hapon. Ngayon po, nandito naman tayo ngayon upang ating husayin kung ano nga ba gaano katotoo itong ating mga paniniwala ayon sa mga naibibigay na mga doktrina sa atin sa mga tao. Kasi po, ngayon ang ating punghusayin, ano ba ang sinasabi na buhay na walang hanggan? O kung sa Bisaya, kinabuhing dayon. Kung sa baning kinabuhing dayon. Dahil ito po ang sentro sa mga pangangaral ng lahat ng klase ng mga denominasyon o mga sikta. Kaya nga, gaano ito katotoo? Kasi sa 46,000 na mga sikta sa buong daigdig, lahat nag-aangkin ng katotohanan. Wala ho kayong maririnig na mga sikta o mga denominasyon o mga kongregasyon nga nagsasabi dito kayo sa amin dahil ito'y mali ang aming pangangaral. Wala hong nagsasabi ng ganyan. Ano mga sinasabi nila? Ito ang pawang katotohanan. Ngayon, kung ang lahat ng mga pangangaral ay puro tama, bakit hindi magkasundo? Bakit nagkakaroon ng pagdidebate? Bakit nagkakaroon ng hindi pagkakaintindihan? Lalong-lalo na kung dumating sa punto na nagdidebate. Kung halimbawa ang isang sikta matalo mo sa debate, sapat na ba na sabihin mo mali sila dahil hindi na nakasagot sa kanilang pagdidebate? Hindi po yun basihan, mga kapatid. Paano pala ang katotohanan kung gawin nilang mali? At ang mali gawin nilang katotohanan? Dahil nga, kung babasahin po natin ang banal na aklat, diyan sa Galatia 4:17, ang sabi diyan, na mayroon magmamalasakit sa inyo, na parang ipagmamalasakit kayo talaga. Pero ang sadya nila upang kayo'y ihiwalay, upang ipagmalasakit niyo sila. Basahin niyo po ang Galatia 4:17, na marami po ang mga ngaral sa atin, magsisilapit sa atin, na kung wari, magmamalasakit sila sa atin. Pero yun lang pala ang gusto upang tayo ihiwalay, upang ipagmalasakit natin sila. Bakit? Ganito katotoo. Dahil po kung tayo ay maniwala sa kanila, na sa kanilang pangangaral, dahil ayon sa 2 Corinto 10:15, nga o sa Roma 10:15, na ang paniniwala sa pamamagitan ng pakikinig. Kaya siya'y naniwala dahil sa kanyang pakikinig na kanyang napatunayan na totoo. Paano pala kung sasabihin doon na upang lamang ilayo kayo sa kanila? Upang ipagmalasakit nyo sila. Kaya gaano ba ang sinasabing kinabuhing dayon? Dahil sabi nga sa banal na aklat,
ang bulag kung mag-akay ng kapwa bulag ay nasaan ang kaligtasan? Sa bangin kayo pupulutin, mga kapatid. Mayroon ba diyang kaligtasan? Wala. Ngayon, sasabihin naman nila na hindi naman po ang katawan ang ililigtas, kundi ang espiritu o sinasabi nilang kaluluwa. Ngayon po, kung sasabihin natin na ang espiritu lamang ang ililigtas, bakit sa karamihan ng mga sekta nangangaral sila, lalo na ngayon araw ng linggo, mayroon sila mga testimony na pagpapatibay na sila iniligtas ng Diyos sa kapahamakan. Marami silang mga pagpapatunay sa kanilang mga kasamahan na sa awa ng Diyos ako'y naligtas, hindi po ako namatay. So ibig sabihin, hindi gusto mamatay. Dahil nagpapasalamat pa nga na siya'y iniligtas. Nagpapatutuo sa mga kasamahan na katunayan ang Diyos ay nagligtas sa kanya. Siya'y gumaling sa sakit, siya'y nakaligtas sa aksidente, siya'y nakaligtas sa anumang kapahamakan. Kaya nga sinisir niya sa kanyang mga kasama, nagpapasalamat na siya'y naligtas at hindi namatay. So ngayon kung ang kaligtasan ay espiritu, ay bakit hindi mo na lang ginusto magpakamatay para maligtas ka na? Lalo na dito ngayon sa panahon ng pandemic. Ang gustong makarating na sa langit na kalawakan na nandun ang kaligtasan, ay magpahawa na kayo sa COVID para makarating na kayo sa kalawakan. Pero anong ginagawa? Purihin ang Diyos. Wala ho kaming COVID. Nagpapasalamat na hindi sila namatay. Ano nga ba ang tunay na kaligtasan, mga kapatid? Dahil sa pangangaral po natin sa ating mga upang tayo makahikayat ng tao, ang sinasabi magbago tayo upang tayo ay magkaroon ng buhay na walang hanggan o kaligtasan. So ngayon, kung halimbawa may itong kaligtasan ang ating sinasabi, hindi lingid sa ating kaalam na mga marami mga trahedya dumating sa ating bansa, hindi lang dito sa ating bansa, maging sa ibang bansa, maraming mga trahedya. Marami rin doon mga sekta o sinasabi nating relihiyon ng mga nangangaral tungkol sa kaligtasan. Pero bakit sila'y namatay? Dito sa atin, maraming naging trahedya, maging saan ng mga sasakyan, pandagat, sa lupa, sa panghimpapawid, maraming mga nadidisgrasya namatay. Ang katanungan doon, lahat ba na namatay sa mga ganyong problema ay wala silang pananampalataya? Lahat ba sila nga nakasakay doon na naaksidente, wala ba nakasama sa isang sikta o relihiyon na nadoktrinahan ng mga nangangaral dyan sa mga simbahan? O baka naman ang namatay tuloy yung nangangaral o napangaralan? Hindi kaya? Ano kaya ang katotohanan nito? Kasi wala namang iba tayong hinahabol, mga kapatid, no? Wala tayong ibang hinahabol. Bakit tayo pumapasok sa mga organisasyon, kongregasyon, relihiyon na sinasabi ninyo o sekta? Kasi ang totoo, kung relihiyon, walo lang ang relihiyon sa mundo. Kaya walo lang naman ang anak ni Abraham, yun ang mga relihiyon. Pero dito lahat sa atin, yun ang tinatawag na denominasyon or sekta. Kung sa Korinto mo babasahin, ano ang sabi doon? Ay mga pinagsasaligan. Ano yung pinagsasaligan? Yun ay sekta. Yun ang inyong, doon kayo nananampalataya sa inyong
mga kanya-kanyang mga simbahan. Ngayon, mayroon pang ino-offer sa ito, yung sinasabing kaligtasan, mayroon pang ino-offer na bago kayo maligtas ay kinakailangan magpabautismo. Di po ba? Bautismo ang ino-offer upang likas na maligtas. Yun po ang katunayan, ang totoo. Bautismo ang ino-offer upang kaligtasan. Ang tanong, anong sabi diyan sa Efeso 4? Uno na isang Diyos, isang pananampalataya, at isang Diyos. Isang bautismo. Ngayon, kung ikaw ay nakasama ka na sa isang sikta, nabautismuhan na ikaw para kamo pangkaligtasan o kinabuhing dayon, ay okay, nabautismuhan na ka. Ngayon, nakumbinsi ka doon sa iba. Kay mayroon sa inyo magmamalasakit na hindi mabuting akala, ang sabi ng banal na aklat. Ngunit ang sadya nila kayo ay hiwalay upang kayo'y ipagmalasakit nyo sila. Ngayon, nabautismuhan ulit doon sa isang sikta. Ilang bautismo na yan? Ikalawa na. Ngayon, nakalipat na naman sa ibang sikta dahil hindi na kontento, naakit na naman. Inoperan na naman ng bautismo. Ilang bautismo na? Ikatlo na. Hindi natin yan may didinay, kapatid. Marami yan nangyayari sa atin dito. Dito lang sa ating bansa. Nakakailang lipat ng mga sikta itong mga tao dahil sa kahahanap ng mga kaligtasan. Ngayon, dahil nasabi man sa banal na aklat na isang bautismo, isang pananampalataya at isang Diyos, ay nasaan ang totoong bautismo doon? Sa unang bautismo, sa ikalawang bautismo, ikatlong bautismo, o sa ikaapat na bautismo? Dahil hindi naman papayag ang isang sikta na papasok ka sa kanila na hindi ka babautismuhan. Di na mali na yung una mong bautismo. Sipin nyo mga kapatid kung gaano katotoo yung kaligtasan nyo na inyong sinasabi. Kaya nga nagkakaroon ng mga pagdidebate dahil sasabihin, mali yan sila, kami ang tama. Ngayon, iisa lang naman ang Diyos mga kapatid. Sa 46,000 na sikta sa buong mundo, nasaan na sikta ang Diyos upang ito'y maging makatotohanan? Sa tingin ninyo, nasaan? Kasi maraming sikta nga nagsasabi, mali yan, hindi yan tama, kami ang totoo, nandito sa amin ang kaligtasan. Walang nagsasabi ng kasinungalingan, puro yan kaligtasan, katotohanan. Pero pag nakakaligtas sa mga sakuna o sa aksidente, pagkadating ng linggo, nagpapatunay sa simbahan nila na, ay, praise the Lord, hallelujah, niligtas ako ng Diyos, hindi ako namatay. Pero, ang sabi nila, walang espiritu na makakarating doon sa, walang katawan na makakarating sa kalawakan o langit nila, kundi espiritu lang. Eh bakit hindi na lang niya ginusto magpakamatay? Nabautismuhan na siya para makarating na siya doon sa kaligtasan dahil espiritu lang naman ang ililigtas. Isipin nyo nga mga kapatid, gaano katotoo yung inyong mga napupulot o napapakinggan na mga aral. Dito po sa amin sa kaharian ng Diyos, hindi ho kami nag-aakit ng tao. Kung ito'y inyong paniniwalaan, salamat. Kung hindi rin naman ninyo paniniwalaan, salamat din. Kaya nga, ang doktrina ng tao, pareho yan sa iyong tinda.
ipinapaliwanag mo yung tinda mo na ito'y quality, kung sa pagkain ito'y masarap para mabili. Pero kung halimbawa may hindi siya bibili, ay hindi siya makakapasok. Kung bibili ka naman, nakapasok sa siyang sikta kasi nagustuhan niya. Walang pagkakaiba po yan. Kaya nga, ano ba ang tunay na kaligtasan, mga kapatid? Espiritu baga ang kailangan iligtas o katawan na may kasamang espiritu? Kasi yun ang dapat nating husayin kung ano ba ang tunay na kaligtasan. Kasi kung kayo'y naniniwala sa banal na aklat na lahat na nakasulat sa banal na aklat ay totoo, ay sama-sama tayong pag-aralan natin ito. Kung espiritu lang ba ang kinakailangan iligtas o espiritu na mayroong katawan ang kinakailangan iligtas. No? Kasi kung ngayon espiritu lang ang inyong gusto iligtas, ay mayroon ngayon sa Amerika na nag-hire ng tumira sa Mars, ay pa-applyin nyo na yung inyong espiritu doon. Baka sakali malapit-lapit na yun sa langit na inyong sinasabi para makarating na doon sa kaharian na hindi nyo nga alam kung nasaan. Espiritu lang pala ang nakakaalam yan. Ay napakadamot naman ng espiritu na hindi sinasabi sa katawan na dyan sa banda na yan, na dyan ang kaharian at ako lang ang pupunta doon, huwag kang sasama. Ano ba ang tunay na buhay na walang hanggan? At ano ba ang ililigtas ng Diyos, mga kapatid? Ano nga ba ang sabi sa Isaiah 26:14? Anong sabi? Sila'y namatay, sila'y hindi mabubuhay, sila'y namatay, sila'y hindi babangon, kaya iyong pinawi ang lahat ng alaala sa kanila. Sinasabi nila na ang patay hindi na raw babangon. Pero ang sabi naman ng iba ay pagbabalik ng Diyos, ang patay naman bubuhayin. Kasi doon parang magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Ngayon, sabi naman sa Juan 5:25, anong sabi dyan sa Juan? Katotohanan, katotohanan sinasabi ko sa inyo, ang sino man sumasampalataya, Ano sabi sa Juan 5:25? Katotohanan, katotohanan sinasabi ko sa inyo, darating ang panahon at ngayon nga. Ano sabi? Ngayon nga na ang mga patay makarinig ng salita ng Diyos, sila'y mga bubuhay. Ito namang na mga namatay, hindi natin alam kung anong century yan, anong taon yan namatay sila, ay bakit walang pastor nga napunta sa sementeryo upang mangaral doon sa mga patay, upang matupad itong mga patay na bumangon, upang mabuhay? No? Basahan ninyo, Juan 5:25. Anong sabi? Katotohanan, katotohanan sinasabi ko sa inyo, darating ang panahon at ngayon nga na ang mga patay makarinig ng salita ng Diyos, sila'y mga bubuhay. Eh bakit walang pastor, pare, ministro, reverend nga napunta ng sementeryo? Magdala kayo doon na malalaking trompa, mga speaker, o mga ano man ang inyong dalhin doon para malakas ang inyong sound system, na makarinig yung mga nailibing ng malayo-layo para sila'y mabuhay at nang matupad ang nakasulat sa banal na aklat. Bakit wala? Saan napunta itong mga mangangaral? Nagbabahay-bahay. Ayaw nila doon sa mga patay. Doon sila sa mga bahay-bahay dahil buhay. Ano ba naman yan, mga kapatid? Kaya ito, paghusay natin ito kung gaano katotoo itong ating mga nare-receive na mga pangangaral ng tao. Kasi po, yun nga sinasabi na pag ang bulag mag-akay ng kapwa bulag, ay sa bangin pupulutin. Ha?
Ngayon, ano ba talaga yung bubuhayin o magkakaroon ng buhay na walang hanggan? Ngayon, sinabi nga ni Jesus, Juan 8:51, katotohanan na sinasabi ko sa inyo, ang sino mang tutupad sa aking mga salita, kailanman hindi matitikman ang kamatayan. O, kita mo? Ngayon, dagdagan natin. Ezekiel 18:32. Ano sabi diyan? Wala akong kasiyahan nga namatay siya. Ngunit magsipagbalik loob kayo at kayo'y mga bubuhay. Wala naman pala kasiyahan ang Diyos pag ang tao mamatay. Bakit itong nangangaral kinakailangan espiritu lang ang makarating doon sa langit, sa kaharian ng Diyos, upang doon siya ay wala ng gutom, wala ng kahirapan? Ay sabi naman ng Ezekiel 18:32, wala ang Diyos kasiyahan pag ang tao namatay. Kung hindi nyo ito paniniwalaan, pwede nyo bang punitin yung Bible na yan para hindi nyo na mabasa yan? Pero kayo mismo nagsasabi na ang lahat na nakasulat ay totoo. Kaya ang nangyayari, mga kapatid, ang Biblia pwede mong pagsabungin kung sa pagbasa mo, yun agad ang iyong iniisip na yun ang ibig sabihin. Kaya nga po, ano ba ang patay na bubuhayin, mga kapatid? Diba sinasabi sa banal na aklat, ang pananampalataya na walang gawa ay patay sa Diyos. Hindi yung patay na nasa sementeryo ang bubuhayin ng Diyos, kundi ang bubuhayin ng Diyos ang kanyang pananampalataya, dahil upang kung mabuhay ang kanyang pananampalataya, siya ay makakaintindi, posible na magkaroon siya ng buhay na walang hanggan. Hindi yung nasa sementeryo ay babangon upang magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ang tanong, saan ka na salin ng lahi pwede magbilang sa mga patay na babangon? Dahil sa panahon ni Adan, doon na si Cain at saka si Abel, nagkaroon na doon ng pagkamatay ng kanyang kapatid. Doon baga magsisimula? O sa panahon ni Noe, ang mga patay bubuhayin? O sa ngayong panahon ito, saan ba yung mga patay na yan ang sinasabi ninyo? Kaya nga kung ang Biblia, hindi natin yan mapagsuri ng maigi at maintindihan, mga kapatid, doon tayo nagkakaroon ng malaking katanungan. Kasi hindi lahat na nangangaral pare-parehas ang kanilang nagiging doktrina sa tao. May nangangaral na nagiging sakim, na ang gusto sila lang ang paniwalaan. Isipin mo, mga kapatid, kung ang bawat sikta nariyan ang Diyos, bakit ito'y sumisira sa kapwa sikta? Isipin mo. Isipin natin ito. Itong isang sikta naninira sa isang sikta upang siya ang paniwalaan para dumami siya ng kanyang mga tao. Para maging sikat siya. Kaya sisira siya sa ibang paniniwala ng tao para siya isipin na siya nga ay magaling at makatotohanan. Kaya nga isipin niyo, mga kapatid, ano ba yung sinasabing buhay na walang hanggan? At ano ba ang bubuhayin? Ano ang sabi sa banal na aklat? Ang pananampalataya na walang gawa ay patay sa Diyos. Ngayon, ano ang sabi sa banal na aklat? Mayroon tayong mababasa dyan sa banal na aklat na ano ang sabi? Mayroong isang alagad, si Jesus, nga nagpapaalam sa kanya. Anong sabi? Panginoon, tulutan mo akong makauwi sa aking bahay.
upang mailibing ko ang aking ama. Ano naman ang sabi naman ng Hesus? Hayaan mong ilibing ng mga patay ang sarili nilang mga patay. Iliteral mo yan. Maglagay ka ng 2 patay dyan. At sabihin mo, wala, maglibingan kayong 2. Mailibing kaya yan? Kasi yun man ang nakasabi sa banal na aklat. May isa sa alagad na nagsabi kay Hesus, Panginoon, tulutan mo muna akong makauwi sa aking bahay upang mailibing ko ang aking ama. Kasi in material namatay talaga ang kanyang ama. Kaya siya ay nagpapaalam na ililibing niya muna. Ngayon, anong sabi ni Hesus? Hayaan mo ilibing ng mga patay ang sarili nilang patay. Kung ililiteral mo yan, maglagay ka ng 2 patay dyan. Sabi mo, wala, maglibingan kayo dyan kung sino sa inyo maunang mailibing. Di walang pagkakaiba yan sa namamatay may nagdadasal. Paano itong nagdadasal? Siya na lang naiwan sa mundo. Di wala nang nagdasal, lugis siya. Dapat unahan na lang pagpakamatay para upang may magdadasal upang makarating sa langit. Paano pala itong nagdasal siyang nahuling namatay? Di kawawa, wala nang nagdasal. Isipin nyo mga kapatid, gaano katotoo itong ating mga pananampalataya o mga paniniwala mga kapatid. Kaya nga, ano ang sabi sa Osias 6:2? Pagkatapos ng 2 araw, kayo ay aking ibabangon. At sa 3 araw, kayo nga nabubuhay ay haharap sa akin. Yun dapat ang ating bantayan mga kapatid. Para malaman natin kung ano ba talaga ang buhay na walang hanggan. Ngayon, ano sabi? Pagkatapos ng 2 araw, kayo ay aking ibabangon. At sa 3 araw, kayo nga nabubuhay ay haharap sa akin. Ngayon, kailan ba natapos ang 2 araw ng Diyos? At kailan din ba nagsimula ang 3 araw? Kasi wala namang ibang tagapagligtas ang Diyos. Ibig sabihin, sa 2 araw, nariyan na ang Diyos. Kaya sabi niya, pagkatapos ng 2 araw, kayo ay aking ibabangon. At sa 3 araw, kayo nga nabubuhay, haharap sa akin. Ibig sabihin na rin na ang Diyos. Kailan ba natapos ang 2 araw? At kailan nagsimula ang 3 araw? Ngayon mga kapatid, ang 1 araw ng Diyos ay 1,000 taon sa tao. Maniwala kayo at hindi. Kasi kung sasabihin nyo na katulad lang naman yan ng 1 araw. Saan may tutulad ng 1 araw? Sa 1 araw din. Kasi nang sabi naman dyan, ang 1 araw ay katulad ng 1,000 taon at 1,000 taon ay katulad sa 1 araw. Saan may tutulad ng 1 araw? Sa araw din. Kaya nga ang 1 araw ng Diyos ay 1,000 taon sa tao. Kung doon ka magbibilang sa kamatayan ni Hesus, ay natapos na ang 2 araw ng Diyos. Anong taon si Hesus pinatay? Mga kapatid, sa positive 26, nasa edad niya ay bali 29 and a half. Dahil 3 taon siya nangaral at isinilang siya ay sa negative 4 kung ating kikwintahin yan. Kaya nga ang 2,000 years, imaminus natin ang 4 na taon, natapos mo ang 2 araw sa 1996 mga kapatid. Sa 1996 mayroon bang nabuhay sa sementeryo?
Mayroon bang bumangon dyan? O isipin natin. At sa 1997, yun ang simula ng ikatlong araw ng Diyos. Ngayon, ay nakita nyo na ba ang Diyos dyan sa 1997? Sino ba ang Diyos na inyong inaantay? At ang Diyos, wala namang ibang tagapagligtas kundi ang Diyos. Wala namang ibang magbibigay ng buhay na walang hanggan, ang Diyos. Kaya nga, mga kapatid, wala tayong nabalitaan sa radio, sa TV, na mayroong mga patay na bumangon. Kundi, ano ang bumabangon dyan? Mula pa noon, ang mga patay sa pananampalataya. Hindi yung patay na sa sementeryo. Upang hindi mamali sa si Isayas, na sinabi ni Isayas, sila'y namatay, sila'y hindi babangon, sila'y namatay, hindi sila mabubuhay. Kaya iyong pinawi at sinira niyo sila at ang lahat na alaala sa kanila. Mamamali kasi si Isayas, magiging sinungalin si Isayas kung mayroong mga patay na babangon dyan sa sementeryo. Kaya nga sabi ng Juan 5:25, katotohanan sinasabi ko sa inyo, darating ang panahon at ngayon nga na ang mga patay yun sa pananampalataya, na makarinig. Mayroon bang patay na makakarinig na sa sementeryo? Kahit pa sigawan mo yan ng napakalakas na sigaw, kung babangon ba yan dyan, baka may bumangon dyan, multo. Kadara pa ka pa sa katatakbo. Kaya nga hindi yon, mga kapatid. Ang babangon ng mga patay, yung mga patay sa pananampalataya. Tulad noon nung hindi pa tayo nakakasama sa mga sikta o relihiyon na inyong sinasabi, ay patay ang inyong pananampalataya. Ngayon, kung hindi na itama ang inyong pananampalataya, pwede ba sabihin natin na ang inyong pananampalataya ay buhay? Hindi po. Dahil pag sinabi ninyo na ang kaharian ng Diyos nandoon sa kalawakan, patay pa rin ang inyong pananampalataya, mga kapatid. Pag sinabi ninyo na ang kaharian ng Diyos nandoon sa kalawakan, hindi yan. Kasi walang sinumang makakapagpapatunay na ang kaharian ng Diyos nandoon sa kalawakan. Bagkus, binabanggit sa banal na aklat sa langit. Kaya yun inyong tuklasin, nasaan yung langit na doon ang Diyos maghahari. Kaya nga si Jesus hindi nakahari sa Israel dahil hinula niya na ni Isayas na luwalhatiin ninyo ang Diyos sa silanganan, bagay ang Diyos ng Israel sa mga pulo ng dagat. Dito po yun sa lupa. Kaya sinabi niya, hanapin ninyo ang kanyang kaharian at ang kanyang katuwiran. At ang lahat ng mga bagay ay daragdag sa atin. Nasaan ang buhay na walang hanggan? Nasa kaharian po ng Diyos. Di ba, mga kapatid? Wala pong nangangaral ng kamatayan. Puro po yun, mga kaligtasan ang kanilang ipinangangaral. Kaya nga itong programa natin tungkol sa kaharian ng Diyos, ito po ay paghusay kung gaano katotoo yung ating mga paniniwala. Kasi po, kung hindi po maitama ang ating paniniwala, ay saan tayo pupulutin sa bangin? Akala natin, porque tayo nagsayaw-sayaw na dyan sa mga simbahan, nagpuri-puri sa Diyos, insakto na ang ating pananampalataya. Tingnan mo, balikan natin si Jesus. Nangaral si Jesus tungkol sa kaharian ng Diyos. Ngayon, maraming kumontra. Yung mga kumontra doon kay Jesus, iniisip ba nila na mali sila? O, isipin mo. Iniisip nila na sila ay tama, kaya sila ay mismo kay Jesus nakikipagdebate. Di ba? Ang buhay na walang hanggan, mga kapatid,
ito na pong katawan natin ang dapat nating iligtas. Kaya tayo'y sumunod sa lahat ng batas ng Diyos. Pag halimbawa ikaw mag-apply ka papuntang ibang bansa, kung mag-apply ka doon sa ibang bansa, anong sasabihin sa'yo ng agency? Kompletohin mo itong mga clearances ha. Dahil pag ito'y makumpleto mo, ikaw ay makaka-abroad. Ang tanong, kung makumpleto mo ang clearances niyan, di ba makaka-abroad ka? Ano ang purpose mo sa pag-abroad? Para guminhawa ang buhay mo. Para umunlad ang kabuhayan nyo. Yun ang purpose ng inyong pag-abroad. Ano ang pag-a-apply sa buhay na walang hanggan? Ano ang sabi? Sundin natin ang mga utos. Diyan sa Mateo 17, 18 hanggang 19, mayroon diyan sa 6 na utos. Ang sabi diyan, huwag kang papatay. Huwag kang magnanakaw. Huwag kang sasaksi sa di katotohanan. Ibigin mo ang iyong ama at ang iyong ina. Ano bang sabi diyan? 6 lang na utos yung nariyan. Di ba napakadaling sundin? Ibigin mo ang iyong kapwa gaya sa iyong sarili. Halimbawa, sa 6 na utos, ibigin mo ang iyong kapwa gaya sa iyong sarili. Baka hindi mo muna yan masunod. Dahil kung paano paglabas mo ng bahay, awayin ka ng kapitbahay mo. Ibigin mo kaya siya? Baka magalit ka rin. Pero yung sa madaling salita, hindi mo nga inaway. Dahil sinunod mo ang utos ng Diyos. Yung utos ng Diyos na 6 ay nasunod mo, bakit pa rin namatay ang tao? Ang totoo mga kapatid, kahit doon sa 6 na yan, wala tayong nasunod, kaya namatay. Bakit? Sa material, madali mong sundin yan. Hindi naman ko pamatay ng tao, di nasunod ko, check na ko dyan. Hindi naman ako nagnakaw, di check na ko dyan. Hindi naman ako nagsaksi ng hindi katotohanan, check din ako dyan. Inibig ko yung aking ama at ina, check din ako. Ibig naman ako ng aking kapitbahay, di check pa rin ako. Bakit namatay? Sa totoo lang, sa material, madali isundin. Pero ilagay natin sa spiritual, na huwag kang papatay. Kahit isa, walang nakasunod. Bakit? Sinabi ng banal na aklat, huwag kang kakain ng baboy. Kumain ng lechon. Inatake. Ano nangyari? Namatay. Hindi ka nga pumatay ng sarili mo, ng kapwa mo. Ang pinatay mo ang sarili mo. Tapos isisihin mo ang Bible na hindi totoo. Sinasabi dyan, huwag kang papatay. Hindi naman siya nakapatay, chinik niya. Panigurong kain ng baboy na lechon. Panigurong kain ng mga bawal, namatay. Sinong sinisisi? Ang Bible, hindi raw totoo. Kaya nga mga kapatid, hindi ka nga pumatay ng kapwa mo. Sinong pinatay mo? Ang sarili mo. Walang iba. Kundi ang sarili mo lang ang pinahirapan mo. Kaya nga, kung sasabihin natin, pag-abroad mo, isa man na hindi mo na kompleto na clearances, never kang maka-abroad para matupad ang pangarap mo na maguminhawa ang buhay mo. Hindi pa yung buhay na walang hanggan, ginhawa pa yan. Isa pa na hindi mo matupad, never kang maka-abroad mga kapatid. Ganyan po ang buhay na walang hanggan. Kaya nga po mga kapatid, kung atin lamang iisipin, ay ito na ang panahon. Kaya nga itong COVID ngayon, sinadya ito ng Diyos upang tawagin ang kanyang mga anak. Kasi
Ang tao pag walang sakit, hindi yan nakakaalala ng Diyos. Hindi yan nakakaalala ng Diyos. Ngayon, kung may sakit na, ay kahit masamang tao, natawag ng Diyos. Kahit ngayong nagnanakaw nananalangin pa Panginoon, wag sana akong maabutan, wag sana akong makita dito na nagnanakaw na yon. Kaya nga ano ba ang sinasabing buhay na walang hanggan? Ang buhay na walang hanggan po mga kapatid, ito ng katawan natin ang dapat makareceive ng buhay na walang hanggan. Dahil ito na ang ikatlong araw ng Diyos. Dahil sa 1996, yon ang katapusan sa ikalawang araw ng Diyos ayon sa Oseas 6:2. Mula sa 1997 hanggang ngayon, sakop na tayo sa ikatlong araw ng Diyos. Nandito na ang Diyos magpipili ng tao na makakasunod sa kanyang mga utos upang makareceive ng buhay na walang hanggan. Dahil anong sabi ni Oseas o ni Isaias? Isaias 26:14, wala siyang kasiyahan sa kanyang kamatayan. O sa Ezekiel 18:32, ang sabi ng Diyos, wala akong kasiyahan nga namatay siya. Kaya magsipagbalik loob kayo at kayo'y mga bubuhay. Ano may mga bubuhay? Buhay na walang hanggan. Bakit? Yung sinasabi sa banal na aklat na sa langit ay walang gutom. Ayawan ko kung kayo'y nailista sa beneficiary sa deuterium. Kasi pag dumating ang beneficiary sa deuterium, makareceive kayo ng 250,000 a month. Yun ang sinasabi na sa langit wala ng gutom. Bakit? Sasabihin mo, anak, maghanda kayo dyan. Doon tayo mag-aalmusal sa Hong Kong. Doon tayo manananghalian sa Amerika. Doon tayo maghahapunan sa Germany. Puro kasiyahan na lamang, mga kapatid. Bakit kayo magugutom? 250,000 a month ang inyong marireceive. Mayroon pa bang gutom? Hala, kung ayaw nyo dito sa lupa, doon kayo sa kalawakan. Kasi walang COVID doon. Dito may COVID ay. Punta lang kayo doon para wala kayong matatanggap buwan-buwan. Walang deuterium doon sa kalawakan. Ang deuterium nandito sa Pilipinas. Kahit anong bansa ang inyong tanungin, ang Pilipinas ang pinakamayamang bansa sa buong mundo. Hindi muna ngayon. Kasi ang kadagaya o kayamanan ng Pilipinas, hindi naman yan tulad sa sili na pag pinirat mo, nadyan agad ang anghang. Antayin natin ang sukat ng Diyos na ibinigay sa atin. Kasi ang gawa ng Diyos may sukat. Ikaw daw magsukat na magtayo ng bahay na walang sukat-sukat. Pag hindi yan, parang duling ang titingin yan sa bahay mo. Kaya mga kapatid, itong aming programa tungkol sa kaharian ng Diyos, paghusay po ito sa lahat ng mga paniniwala at pananampalataya. Kasi kung gaano katotoo, kasi wala naman nakakapagpatunay mula pa noon. Kaya nga, ano ang itatayo ng tao? Sikta na kanilang pinagsasaligan. Ang itatayo ng Diyos ay kaharian. Kaya nga ano sabi niya sa Gawa 14:22, magsiparito kayo mga pinagpala ng aking Ama, manahin ninyo ang kaharian ng Diyos, buhat pa ng itatag ang sanlibutan. Pinapapasok tayo sa kaharian ng Diyos. Kaya nga, anong sabi sa Gawa 14:22, kinakailangan magsipasok tayo sa kaharian ng Diyos. Dahil ang sabi sa Mateo na pinapamana ang kaharian, buhat pa ng itatag ang sanlibutan. Pinapamana. Ngayon, ang sabi sa Gawa, magsipasok tayo sa kaharian ng Diyos.
Bakit tayo pinapapasok sa kaharian ng Diyos? Nadyan ang kaligtasan. Ano ng kaligtasan? 2 taon na lang mga kapatid. Yung mga investor, gusto nang magsimula na tayo ngayon magtayo. Kaya lang sabi namin, ang sukat na ibinigay ni Malnari sa amin ay 2022 pa. Antay-antayin lang po natin dahil mamamali naman tayo kung ating mamadaliin. Wala na tayong oras? Ay, mga kapatid, no, marami pa sana tayong magiging topic. Baka sa sunod na linggo, maghuhusay pa rin po tayo tungkol sa ating paniniwala dito sa programa ng Kaharian ng Diyos. No, mga kapatid, kaya marami pong salamat dyan sa ating anchorman kay Haring Ruel at saka kay Prinsesa Marie Chris. Dyan sa ating station sa DYRG, Gindolman, Bohol, at sa lahat naming tagapakinig, ng mga minamahal namin tagapakinig. Ito ang inyong lingkod, si Wilbert Bermog from Region 5. Magandang hapon sa ating lahat. Kita sa kaharian ng Diyos, ipanganak muli ng tubig at ng Espiritu. Kung di natin sundin ang payo ni Jesus, hindi makapasok sa kaharian ng Diyos. Ang katotohanan, kalayaan ng tao, ito'y nagbibigay ng sagana at habang buhay. Magsisamba tayo sa Diyos Espiritu. Ang kaharian niya ay mamanahin natin. Upang makakita sa kaharian ng Diyos, ipanganak muli ng tubig ng Espiritu. Di natin sundin ang payo ni Jesus, hindi nakapasok sa kaharian ng Diyos. Ang katotohanan,